Israel, mga sangay, may matindi pong babala. Nagbigay na po ng 24 hours na ultimatum. Naku po, ano kaya ito? Magandang oras po sa lahat ng mga taga-subaybay dito sa Sangkay Janjan TV at sa lahat ng mga nanonood, mga solid Sangkay. Maraming salamat po sa inyong lahat. So pag-usapan po natin itong napakahalagang impormasyon na ultimatum ng Israel or IDF or Israeli Defense Forces. But before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating channel. Sa baba po ng video na to may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell and click all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, huwag nyo po nalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga po guys, mayroon pong warning ang Israel. Ang Israel kasi ngayon mga sangkay, itong Hamas, okay? Para po sa inyong malinaw na kaalaman. Itong Hamas na nasa Gaza, itong terror group, tinagurian, napapalibutan na po ng more than 300,000 soldiers, reservists ng IDF or Israel Forces. Ngayon mga sangkay, nakapalibot na po ito silang lahat at sabay-sabay po ito nalulusog doon sa Gaza para pumasakote na po itong Hamas. Ngayon, binigyan lamang po ng 24 hours na ultimatum. Lahat po ng mga residente na nasa Gaza ay kailangan na po lumikas. Actually, mga sangkay, nakakaawa din po yung kalagayan ng ibang Palestino, no, na naiipit dahil po sa ginawa nitong Hamas. Walang ibang dapat sisihin dito, mga sangkay, kung bakit nangyari ito, kundi itong Hamas terror group. Panoorin po natin. The Israeli deadline inches closer. Big questions arise. Will over 1 million residents be able to evacuate Gaza in the 24 hours? 24 hours. Kaya ba ng nasa milyon na residente ng Gaza na umalis sa loob lamang po ng 24 hours? Our next report gets you more on the rampage across Israel. Kasi mga sangkay, ang pagkakaalam natin, ayon po sa report, gagawin ng Israeli Defense Forces na maladesyerto itong Gaza. Dahil ito po ang pinamumugaran ngayon ng Hamas. Gaza and how a war between two nations has left innocent people hunted and brutally murdered. Take a look. So ayan mga sangkay, makikita nyo, nag-evacuate na po yung mga Palestine palabas. Carrying mattresses and personal belongings, residents of Gaza City were seen walking south on Friday. Alam nyo, habang pinapanood ko itong mga sangkay, nakakaawa din po talaga. Yung mga Palestinian na hindi man po talaga kasali dito mga sangkay, nadadamay po sila dahil po sa ginawa ng Hamas noong Sabado. After Israel ordered more than 1 million people to leave the northern half of the Gaza Strip within kakadurog damdamin no? 24 hours. Israel said troops backed by tanks had carried out raids inside the Gaza Strip Friday. That was its first announcement of a shift from an air war to ground operations in order. Okay. From air war, mga sangkay, air attacks ang ginawa ng Israel. Ngayon kasi itong 300,000 soldiers, reservists ng Israel ay mag-move in na po. Papunta po sa mismong ground ng Gaza. Nakapalibot po ito mga sangkay. Imagine niyo, halimbawa ito yung Gaza. Itong buong paligid ay napapalibutan na po ng Israel Defense Forces. In order to root out Hamas fighters a week after their deadly rampage. Okay. Ngayon, mga sangkay, sa paanong pamamaraan ginawa nila ito ng Israel? Paano nila ipinahayag ang mensahe na may ultimatum kami? Kasi pagkakaalam po natin, wala na pong supply ng kuryente dito. O, tingnan po natin. So makikita nyo mga sangkay, itong mga lumilipad na akala mo mga ibon, hindi po yan ibon ha. Yan po yung mga sulat, mensahe po yan ng warning na ultimatum 24 hours. Ayan mga sangkay, mga papel. Nakasulat dyan lahat ng impormasyon kung anong gagawin. Ayan. Nakapaloob dyan na kailangan na po nila lumikas within 24 hours.
Kaya nga mga sangkay, paano gagawin yun? 1.1 million Palestinians po ito na kailangan mag-evacuate sa northern Gaza Strip. Ngayon, ito po ang nakakabanas para po sa Gaza, sa Hamas. Alam nyo, makikita nyo mga sangkay kung gaano ka loko-loko itong Hamas. Alam nyo, nagpadala yung Israel ng sulat sa mga taga-Gaza na lumikas na at hintayin ang order nila. Kung okay ng lahat, pwede na sila makabalik. Alam nyo itong Hamas? Kasi ang gusto ng Israel na maisalba pa yung mga pamilya doon na posibleng madamay sa digmaan at matrap. Ngayon, sabi po ng Hamas, ang sabi ng Hamas, huwag niyong pansinin ang evacuation order ng Israel. Ito po ay sinabi ng Hamas sa mga tao doon sa Gaza. Imagine niyo, ganun po sila ganun po ka loko-loko itong Hamas na instead na protektahan ang mga Palestinians, gusto pa po nilang mapahamak at mapasabak sa digmaan. At alam nyo mga sangkay, ang gusto pa nga po nila mangyari na itong mga taong to sumama sa mabigat na protesta sa papaanong pamamaraan, armadong pagpuprotesta mga sangkay. Ganun po kaloko-loko itong Hamas. The United Nations has warned it will be impossible for around 1 million Palestinians to leave northern Gaza by midnight after Israel. Hindi ko alam ilang minuto na po ngayon, ilang oras na po ang dumaan mga sangkay. At matatapos na po siguro ang 24 hours. At nakakalungkot ito mga sangkay. I don't know kung paano nila isusurvive yung sarili nila. Kasi after 24 hours, mag-uumpisa na po ang ground attack ng Israel. Told them to move for their own safety. The order comes ahead of an expected Israeli ground offensive. The main UN agency in the Gaza Strip called the order oh horrendous. My goodness. 1 million residents in northern Gaza have been given 24 hours to evacuate, but that deadline has passed. Now those who are left there will need to prepare for a looming ground offensive by the Israeli military. Ahead of the Sabbath, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu saying the country is, quote, hitting our enemy with unprecedented force. There was so much activity in this area as the sun set. You could hear the rolling booms of artillery inside of Gaza. The skyline, it was lit up with pockets of orange. The last few hours, though, it has been unusually quiet in this area compared to how it's been the last couple of nights when we have been here late. But right now, just as we were standing here, a large group of Israeli troops in 2 different military vehicles, they're just off camera here, came through asking us for our credentials, telling us they are doing a sweep of the area. The question tonight is what happens next? How soon could we see Israel launch a full ground assault? The question buong puwersa na po itong lulusob, pambihira. For Palestinian civilians living in that area of Gaza where they were told to evacuate is, do they listen to Hamas and stay put in their homes? Do they heed Israel's warnings and evacuate? And if they do, where do they go? Pambihira, Para po sa inyong kaalaman mga sangkay, ang Israel, matagal na pong, alam niyo yon, matagal na po silang gustong burahin dyan sa kanilang kinalalagyan. Lagi po yan sila pinagtutulungan ng mga nakapaligid, mga sangkay. At mahirap na situation ito Ilang beses na po ginawa ito sa kanila. At kung titingnan po natin ang kasaysayan, ang Palestinians kasi dumating lamang po dyan, mga sangkay, pagdating po ng Roma. Okay, nagkaroon po sila ng pwesto dyan. Dumating po yung Arab at ayun, mga sangkay, medyo na-invade po yung buong bahagi. Then ang Israel, na nauna dyan, mga sangkay, thousands of years na ang nakararaan, mga sangkay, simula pa po sa lipi o lahi ni Abraham, Isaac and Jacob, nagpaikot-ikot mga sangkay, nangako ang Diyos ng land of Canaan, land of promise, which is Canaan. At ito na po ngayon ang Israel. At dati mga sangkay, napakalaking bahagi po niyan, pwesto po talaga nila yan. Before pa po yung ibang magsidatingan, mga sangkay, pwesto na po yan nila lahat. Yung 12 tribes, I don't know kung alam nyo ito mga sangkay, sa Old Testament, ang Israel meron pong 12 na tribo. Ngayon mga sangkay, na-invade ang Israel at hanggang sa dumating sa punto na
I think Roman Empire po ata yun mga sangkay. Dumating po itong iba't iba na pong lahi. Dala po ang Islam. So ang nangyari, nakapwesto na po sila dyan mga sangkay ng medyo mahabang panahon. So ang Israel na itsapwera po. Nagkaroon po ng pagkakataon mga sangkay ng Israel napunta po sa iba't ibang bahagi ng ating planeta. Na-wipe out po talaga mga sangkay. Pagbalik po nila, halos wala na po silang matirahan. Buti na lang mga sangkay, nagkaroon po ng chance na ma-restore muli itong mga Hudyo. So ngayon, itong pinag-aagawan po nilang teritoryo mga sangkay, parehas may punto, no? Kasi itong Islam, medyo matagal na rin po sila dyan mga sangkay, pero yung pinakauna talaga sa kasaysayan, kahit magbasa po tayo sa Biblia, kahit sa Quran, sinasabi mismo ng mga Muslim, Israel daw po talaga ang nasa pwesto na yan. Ngayon itong Hamas, nanggugulo lang naman po talaga yan. Wala naman po talaga sila dyang ibang pakay kundi manggulo, mga sangkay. Pero ngayon nga po, nagbigay na po ng ultimatum, 24 hours. Ay nako, 24 hours. I don't know paano gagawin nila yan, mga sangkay. Nakakalungkot na ganito na po ang situation. I think lumipas na nga po atang 24 hours. At anumang oras, lulusob na po ang buong pwersa ng Israel. More than 300,000 na sundalo na nakapaligid. Hindi pa yung kabuuhan, mga sangkay, ha? Yan lamang po ay reservist. Nalulusob mismo sa Gaza para pulbusin na po itong Hamas. Well, ano po ang inyong komento mga sangkay tungkol po dito? Just comment down below. And now guys, I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.